Lumipas ang 50 minuto bago nakarating si Arlena sa kanilang bahay. Tulad ng kanyang inaasahan ay matalim at mga nanghuhusgang tingin ang sumalubong sa kanya. She knew they were both livid, judging from the cold, silent way they regarded her when she came in. Her parents are both professors at a famous university, prided themselves on being rational, thinking people who use words instead of feast, and quieter and the calmer the tone, the better. Explain! Magkakrus ang kamay ng kanyang ina na hindi man lang siya hinintay na maupo sa sopa. Ang kanyang ama naman na nakaupo na nakatutok sa lesson na hawak ay parang walang pakialam sa kanya. Napabuntong hininga siya. She didn't really want to explain anything to them. As much as possible, she'd rather keep it to herself until she gives birth. But of course, she still respects them as her parents. I am sorry you found out the way you did. Kay Jake ba yan? Alona, her mom asked in her breathy voice, hoping to light up her face. Palaging naiisip ni Arlena na mas maganda ang kanyang ina kung ngingiti lang ito. Pareho sila ng hugis at kulay ng mata. At kung sa pananamit naman ay mas magara ang suot ng kanyang ina kumpara sa kanya na sa ukay lang nabibili ang mga damit. Her mom has a very slender and tall body, which she envies the most. Her morena skin was smooth and ageless. Her hair was always kept in a chic bob, and she wore very little makeup. Kaya kahit may edad na ito, marami pa ring humahanga sa angking ganda ng kanyang ina. They are very much alike and she hates being compared to her mother. Umiling siya. Hindi si Jake. Sagot ni Arlena at hinanda ang sarili para sa matatalim na tingin ng kanyang mga magulang. Dahil sa kanyang sinabi ay ang kanyang amang unang nanigaw sa kanya. Binabato siya ng kung ano-anong akusasyon na hindi niya alam kung tama bang sabihin ng isang ama. Kaya ka iniwan ni Jake, nanlalalaki ka kapag nakatalikod siya. Kalmadong sabi ni Alan Buencamino, ama ni Arlena. Ang kamay nito ay nakapatong sa mabilog at malaki nitong tiyan, resulta ng mga pagkain at alak na iniinom nito. Bilib siya sa kanyang ama, dahil kahit na may tensyon na sa isang argumento ay hindi ito nagtataas ng boses, pero hindi ibig sabihin na hindi masakit ang mga salitang bumibitaw sa bibig nito. To Arlena, she found it reassuring somehow. But as she got older, she'd slowly come to realize it was his brand intimidation. Madalas ay natatanong niya sa kanyang sarili kung anong klaseng tao ba ang kanyang mga magulang bago nagkakilala ang mga ito. Madalas kapag nagkakausap sila ng Kuya Zane niya, ay tinatanong niya kung anong klase bang ina ang kanyang ina. Ngunit dahil lumaki ang kuya niya na hindi nararamdaman ang kalinga ng isang ina, ay wala itong maisagot sa kanya. Jake cheated on me first, Dad. He left me for one of my closest friends. Pinahiya niya ako at hindi ko na alam kung paano pa i-explain ang lahat sa inyo. Arlena blurted out. Pagod na siyang ipagtanggol ang sarili, lalo na sa kanyang mga magulang. Pagod na siyang hangarin ng pagmamahal at suporta sa dalawa. Magulang niya ang mga ito at dapat ay siyang pinagtatanggol ng mga ito at hindi si Jake. Malamang ay may ginawa ka para mapunta siya sa babaeng yon. Pagpapatuloy nito. You are unbelievable! Hindi na niya napigilan pang magtaas ng boses, dahilan para magulat ang kanyang mga magulang sa tono ng pananalita niya. Kahit kailan ay hindi niya nagawang magtaas ng boses sa kanyang mga magulang o kahit na kanino, dahil iyon ang turo sa kanya ng mga ito. Sinaktan niya ako, pinahiya niya ako, anak niyo ako. Paano naman ang kahihiyan namin? Her mom pointed out as she tapped her manicured finger on her chin thoughtfully. Napamaang si Arlena. Awang ang labi dahil sa sinabi ng ina. Mukhang mas iniisip nitong sariling kapakanan kaysa sa kanya na anak nito na siyang naiwan sa ere ni Jake. Are you fucking kidding me right now? Tiimang bagang na tanong ni Arlena. Inis niyang inirap ang mga mata. Ang kahihiyan niyo? Hindi kayong tumawag sa daan-daang bisita at isa-isang humingi ng tawad dahil sa wala ng kasal na matutuloy. Hindi kayong nawala ng aso sa custody battle na hindi ko alam na inaasikaso pala ni Jake sa mga panahong kami pa. Hindi kayong nagsusuot ng punyetang singsing na para bang nagdarasal pa na sana ay masamang panaginip lang ang lahat. Kumalma ka. Ani ng kanyang ama na akmang hawak sa kanyang balikat pero umatras siya. No! You need to face the facts and let go of your stupid dreams on being on a university board. Paano mo nalaman yan? Her father cringed visibly. Ang tenga nito ay namumula. Hindi ako tanga. Papa ni Jake ang may-ari at chairman ng university kung saan kayo nagtatrabaho.
Saad niya, ang kanyang mga kamay ay kuyom dahil sa sama ng loob na nararamdaman. Gusto niyong gamitin ang kasal ko para magkaroon kayo ng pwesto sa board. Sa unang pagkakataon mula nang maghiwalay sila ni Jake, kita niya sa mga mata ng kanyang ama ang kahihiyan na itinago nito sa malaki nitong mga kamay. Ang mga linya sa noo ng kanyang ama ay nagsilabasan. Anak niyo ako! Malumanay na niyang sabi. My broken heart, my hurt, my pain should have been your only concern. Pero mukhang kailangan kong ipaalala sa inyo kung sino sa amin ang anak niyo. Pero ayos lang. Dahil may natutunan naman ako sa mga nangyari. Ngayon na magiging ina na ako. Sana ay hindi ako maging katulad niyo. Huwag mong sabihing bubuhayin mo ang batang yan. Ang kaninang tahimik niyang ina ang nagsalita. Watch me. Hindi niya napigilang kagatin ang kuko niya sa hinlalaki dahil sa stress o di kaya ay galit na nararamdaman. Ano na lamang ang sasabihin ng mga kaibigan ko? You can't be bringing a bastard's child. Hiyaw niya sa sinabi ng ina. Una sa lahat, hindi bastardo ang ama ng mga anak ko at wala akong pakialam sa mga iniisip niyo. Like it or not, 6 months from now, these babies are coming. Twins? Nanlaki ang mga mata na usal ng ina. Unless you tell us who the father is, that baby is not welcome here. Sabi ng kanyang ama na animoy nagdedemand sa kanya. I guess this is it then. Tumayo siya at kinuha niya ang kanyang purse. Salamat na lang ho sa lahat. Taas noon niyang nilisan ng tahanan ng kanyang mga magulang. Tahanan na nagsilong at nagbigay ng aruga sa kanya. Nang malabas siya sa pintuan ay doon na bumuhos ang kanyang emosyon. Nanghina ang kanyang mga tuhod at dahan-dahan siyang umupo sa sahig. Parang dinudurog ang kanyang puso. Alam niyang galit ang mga ito sa nangyari sa kanila ni Jake. Pero hindi niya akalaing itatanggi ng mga ito ang kanyang mga anak. We'll be okay. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Hinaplos niya yon at hiniling na sana ay hindi magtampo ang kanyang mga anak. Tumayo siya at mabilis na lumabas ng gate upang pumara ng taxi. Pagbalik ng kanilang apartment ay kaagad siyang nagtungo sa kanyang kwarto. Inilak niya ang pinto upang hindi siya maistorbo ng kanyang mga kaibigan. Ni hindi rin siya lumabas nang tawagin siya ni Sofia para kumain ng hapunan. Nang sumapit ang umaga at naghahanda ang lahat sa pagpasok sa trabaho, siya ay nanatili pa ring nakahiga sa kanyang higaan. Ang unan ay nakatabing sa kanyang muka. Namamaga ang mga mata dahil sa buong gabing kaiiyak. At dahil hindi niya kayang magtrabaho muna ay tinawagan niya ang kanyang manager upang magpaalam muna ng ilang araw. Wala naman itong pakialam kung ilang araw siyang mawala. Pero pinaalalahanan siya nito na walang bayad ang leave niya dahil on probation siya. Hindi naman na rin niya alintana kung mawalan siya ng pera sa ilang araw na leave niya. Ang mahalaga ay maayos niya ang isip at mga problema niya bago siya makapabalik muli sa trabaho. Habang nagmumuni-muni siya ay wala sa sariling naligo at nagbihis siya. Kusang naglakad ang kanyang mga paa patungo sa Tucson Express Company. At nang makarating siya roon ay noon lang niya nararamdaman ang kaba. Pabalik-balik siya sa harap ng daan. Nag-iisip kung ano ang sasabihin kung sakali mang makaharap si Brent Tucson. Ang totoo ay hindi siya naghahangad ng kung ano sa lalaki. Dahil alam niya na wala naman siyang magiging lugar sa buhay nito. At hindi rin siya hihingi ng kung ano para sa kanilang mga anak. Gusto lang niyang ipaalam sa lalaki na nagbunga ang isang gabing pinagsaluhan nila. Pagkatapos na yun ay magtutuloy na siya sa kani-kanilang buhay. Tama ang kanyang mga kaibigan. Kahit pa hindi sinasadya ang nangyari ay may karapatan pa rin si Brent na malaman ang tungkol sa kanilang mga anak. Wala naman siyang aasahan rito at ayaw niya nasisihin siya nito kung sakali mang ipakilala nitong mga anak kung malaki na. She heaved a sigh and was about to head inside when a long line of dark luxury cars with tinted windows, about 5 or so, followed by an SUV pulled up. Nagtago siya sa likod ng isang nakapasong palm tree at pinanood ang isa-isang pagbukas at magsilabasan ng nakakamanghang bilang ng mga bodyguard sa mga sasakyan. Kaagad na nagtungo ang iba sa entrance na naglinyahan. Ang iba ay sa SUV at binuksan ang backseat niyon. Bumaba roon si Brent na may nakakalaglag pa hanting suot na black suit. Ang matamis ng ngiti kaagad nito ang una niyang napansin na naging dahilan ng pagkibot ng gitnang parte ng kanyang katawan. Isang saglit pa mula sa kabilang pinto ng backseat ay bumaba ang isang babae na may itim na buhok at pulang bestida. Dali-daling nagtipo ng mga bodyguard sa babae, kaya naman hindi niya nakita ang muka.
Lumapit si Brent sa babae at kinuha nito ang kamay ng babae saka hinalikan ng likuran ng palad nito. Ang mga tingin ni Brent na may pagmamahal ang tumarak sa kanyang puso. This is not the Brent that the world knew of. He was known to be good at playing with women and he only dated them for 3 months. Pero ang Brent na nakikita niya ay malayong malayo sa kilala ng lahat. He must love his wife so much that he is willing to give up his bachelor life. And this is the reason why she can't ruin his now perfect life. Mr. and Mrs. Stockson, good morning. A tall woman probably in her late 50s or so approached the couple. The board is waiting, sir. Ang babae na hinuha niya ay asawa ni Brent ay bumulong sa lalaki, dahilan para matawa ito. Kita niyang kislap sa mga mata ni Brent habang tumatango sa asawa nito. He looked content. She had no right to destroy his happiness. Bumigat ang kanyang nararamdaman at bumuhos ang timba-timbang mga luha sa kanyang mga mata habang pinapanood niyang papalayong bulto ni Brent at ng asawa nito. Kung kanina'y gusto niyang ipaalam sa lalaki ang pagbubuntis niya, ay nagbago na ang isip niya. Naniniwala siyang tama ang naging desisyon niya na huwag nang guluhin pa ang buhay ni Brent at itago na lamang ang pagbubuntis niya. Bumalik siya sa kanyang apartment, nalulungkot at naiimpis. At tulad ng ginawa niya kagabi, iniyak niya ang sarili sa pagtulog. Kinabukasan ay bumangon siya dahil sa pagtawag sa kanya ni Clara upang ipaalam na nasa apartment nila ang kuya niya. Nang lumabas siya ng kwarto ay kaagad siyang sinalubong ni Zane ng mahigpit na yakap, dahilan para humagulgol siya. Hindi na nagsalita pa si Zane ngunit alam nitong nangyari sa kanya. Do you want to come with me to Spain? Mungkahi nito. To get some fresh air. Tumango siya bilang pagsang-ayon sa kanyang kapatid. Maybe it's for the best, both her and Brent's sake. She has to move on and raise the twins alone. 3 years later. Ang mga kaibigan ni Arlena ay naghahanda na nabatiin siya sa harap ng gate ng kanyang bagong bahay. Nang iparada niya ang kanyang sasakyan, ibinaba niya ang bintana ng kanyang sasakyan upang kawayan ng mga ito. Ang nabili niyang bahay ay hindi ganoon kalaki. Kahit na nasa loob ng village, mas gusto niya na nakakapa niya ang bawat bahagi ng kanyang matitirahan. Kahit na ayaw ng kuya niya na mahiwalay siya rito, ay ayaw niyang makitira sa tahanan nito, lalo na't may mga anak na rin ito. Her brother has twins as well. Hindi siya makapaniwala na sa tinagal-tagal ng pagiging single ng kuya niya, ay sinong mag-aakala na may asawa at anak na pala ito. Dahil sa hindi naman sila magkasama ay hindi niya alam kung anong klase ng buhay ang meron ng kuya niya. Zane has been born with a silver spoon in his mouth. Because his father's family are so wealthy, they don't have to worry about everything else. Bumaba siya sa driver's seat at nagtungo sa back seat kung saan natutulog ang kanyang kambal sa car seat ng mga ito. Napangiti siya nang makita ang mapupulang pisngi ng mga anak niya na kay sarap pisilin. Ngunit pinigilan niya ang sarili upang huwag gisingin ng dalawa. Pero hindi nagtagal nang lumapit ang mga kaibigan niya at isa-isang dinampot ang mga anak na biglang nagising dahil sa tilian ng mga kaibigan. Mabuti na lamang at hindi iyakin ang kanyang mga anak kapag nagigising. Guys, they're sleeping. Gising na sila! Wika ni Clara na siyang bumuhat sa anak niyang babae. Si Denise naman ang bumuhat sa anak niyang lalaki na salubong ang kilay habang nakatitig sa kanya. Dahil doon ay ang maasul na mga mata ni Artemis ang una niyang napansin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na siyang nagdala ng 9 na buwan at nagluwal sa mga ito. Ngunit ni isa sa dalawa hindi man lang nakakuha ng kahit na ano sa kanyang muka. Maliban na lamang sa dimples niya ay wala nang iba nang nakuha ang mga bata. Lahat ay sa ama ng mga ito. Napailing na lamang siya sa kabumaling sa bagong bili niyang bahay. Napangiti siya at labis ang saya na nararamdaman habang nakatingin sa bahay. It was the first house she bought after 1 year of working as her brother's secretary. She'd done it. Bought her first home. It was small, only 3 bedroom. But since it was a corner lot, she had a bit of extra yard space. With the growing rumbustious twins, she'd need a plenty of yard space. Muli niyang binalingan ng kambal niya ng umangal ng mga ito at pilit na inaabot siya. Her heart swelled with a love so intense, she thought it would burst in her chest. They were the love of her life, the light that pulled her out of the darkest days. The moment she knew of their existence, she began to live and breathe for them. Kahit na mabigat ay kinarga niya ang dalawa niyang anak, na siniksik ang mga ulo sa kanyang leeg.
Nakanguso naman ang kanyang mga kaibigan na hindi na kontento sa pagkarga sa mga anak. Natatawang inirapan niyang mga ito. You'll get your chance once they are in a good mood. Ginising kasi. Sabay-sabay silang nagtungo sa kanyang maliit na tahanan. Ibinaba niya ang kanyang 2 anak sa sahig. At ang mga ito'y inabalang mga sarili nang makita ang mga laruan na nasa isang kahon. Ang iba sa kanilang mga gamit ay naroon na dahil sa tulong ng Kuya Zenya, kaya napadali ang paglipat nila. Ang ibang mga gamit na naroon tulad ng sala set, mga crib, kama at mga gamit sa kusina ay binili ng kuya niya upang makapagsimula siya. Nag-iba na rin ang ayos at kulay ng bahay kumpara sa larawang ipinakita sa kanya. Malamang ay ito na ang nagpa-renovate ng kanyang bahay upang hindi na siya mahirapan pa. 3 kwarto ng bahay, isa ay para sa kanya at ang isa naman ay para sa 2 niyang mga anak. Dahil maliit pa ang mga ito, hindi pa ng mga ito kailangan maghiwalay ng kwarto. Hindi rin ganoon kalakihan ng sala na konektado sa dining at kitchen. Kaya naman tamang-tama lang ang sukat ng mga sofa at dining table para sa kanya. Since hindi naman kami busy, pwede ka namin tulungan mag-unpack. Just tell us where to put all of your things. Ani Sophia na nakasuot ng simpleng t-shirt at short. I'll be in charge of the baby's room, singit ni Clara. Then, I'll babysit the babies. Excited na ani ni Denise, nakaagad tinungo ang 2 bata. Napailing na lamang siya at sinimulan ng paglalabas ng gamit sa mga kahon. Tinulungan naman siya ni Sophia. Okay ka lang? Tanong nito nang makapasok sila sa magiging kwarto niya. Wala kang jet lag? Umiling siya. Wala naman, we stayed at my brother's house for a while. Nakapagpahinga naman ako ng maayos, so medyo fresh pa ako ngayon. Yeah, right. Pumayat ka nga eh. I'm a mom. I know, you are happy. I am. Nakangiting sagot niya. Habang nag-aayos sila ay panay ang kwentuhan nilang 2 tungkol sa kanyang naging buhay sa Spain hanggang sa buhay ng mga ito sa Pilipinas. Denise has been struggling with her career. Same with Sophia, who will soon close her restaurant because of financial problems. Si Clara naman ay mas nagpo-focus na sa vlog nito kaysa sa pag-aartista dahil sa kabi-kabilang issue nito sa buhay at mga kakompetensya sa industriya. Tuloy ay hindi niya maiwasan na malungkot para sa mga kaibigan. Wala man lang siya sa mga panahong nahihirapan ng mga ito. Ganyan talaga ang buhay. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Tanggapin na lang natin na ganito talagang kapalaran natin. Kibit-balikat na ani ni Clara. Still, I feel bad. Bumaling siya kay Sophia. Lalo na sa'yo. You've been working hard for your restaurant. It doesn't matter. I plan to open a cooking school anyway. Maybe it's time to let the restaurant go. Nakangiti man pero nakikita niya na hindi ito masaya sa desisyon. Gusto mo bang humingi ako ng tulong sa kuya ko? No, I am fine. Really. Anyway, since tapos na naman tayo, why not order a pizza and let us celebrate your moving? Pag-iiba nito ng usapan. Okay, I'll order. Ani Clara. Tumayo siya at nagtungo siya sa kusina upang timplahan ng gatas ang mga anak. Pagkatapos niyon ay dinala niya ang mga ito sa magiging kwarto upang patulugin. Pagkatapos niya mapatulog ang mga anak ay lumabas siya. Sakto naman ang pagdating ng kanilang pagkain. Nagtungo kaagad sila sa mesa at binuksan ng pizza.